Hello mga kaswerte, panibagong araw, panibagong video na naman tayo, no? And sa araw na ito, ituturo natin ang simpleng paraan upang makatulong sa inyo. Halimbawa, kapag mayroon kang gustong tao na makausap muli o makita muli, and gagawa siya ng paraan para ikaw ay kukontakin. So kung mayroon kang mga ganito, kahit kamag-anak mo man, kahit yung taong mayroong utang sa iyo, pwede mo siya gagawin para makausap kanya muli, ano. So halimbawa, kahit ilang years mo pa siya na hindi nakita or nakausap, so pwede mo siya gagawin. Basta ang gagawin mo lang is kailangan mo alamin kung ano yung totoong pangalan niya at saka apelido. So yan yung pinaka importante. And bago ka magsimula, kailangan ka lang focus, concentrate, and no to negative thinking. So na-upload ko na to actually noon, and sobrang daming feedback na magaganda, na gumana talaga. Meron lang minutes, meron ding hour, and meron ding araw. So nakadepende kasi yan sa inyong paggawa, kung bukal talaga sa iyong kalooban. Kasi merong gumawa nito tapos hindi naniniwala, so useless lang din. So kung gusto mo na gawin ito at itry, so kailangan ibigay mo na yung best mo dapat. So yan yung ating gagawin. Anong oras o araw mo ito pwedeng gagawin? So dito maaari mo siyang gawin ng kahit anong araw, oras naman, pwede, umaga man yan, tanghali, gabi, walang problema. Basta focus and concentrate ka lang, and maganda yung intention mo. Halimbawa, meron ding yung taong nakakautang sa iyo, pwede mo siya gagawin, basta alam mo lang yung totoong pangalan at saka apelyido niya. And halimbawa, meron kang kapatid na hindi na nagpaparamdam, ganun, pwede. Halimbawa, meron kang ex na hindi na nagpaparamdam, pwede. Or yung partner, ganun. So pwede mo siya gagawin. So basta alam mo lang yung apelyido at saka pangalan niya, okay? Hindi pwede yung alias. So yan yung ating gagawin. And kapag na ready na, kuha ka lang nito, ang aking hinawakan na baso. So pwede glass, pwede din yung plastic, walang problema, okay? Basta hindi lang yung mug. So ganito lang. And ang sunod mo na gagawin is, halimbawa, kapag alam mo na yung pangalan at saka apelyido niya, ilagay mo lang ito sa bibig, ito sa bibig mo, and then banggitin mo una yung pangalan, apelyido niya, and magpaparamdam ka sa akin, ramdamin mo na kailangan kita, ganun. So pwede mo nagdagan yung iyong sasabihin, basta galing sa iyong puso. Basta ang una mong babanggitin, pangalan niya at saka apelyido. And then ilang beses mo na ulit-ulitin sa pagbanggit, 7 beses lang mga kaswerte, okay? 7. Kailangan nakatapat talaga ito sa iyong baba o bibig, okay? Pwedeng doon mo talaga itapat, and then habang nagsasalita ka. And kapag natapos na, nabanggit mo na ng 7 beses ang kanyang pangalan at saka yung na kahilingan na magparamdam siya, ang susunod mo na gagawin, ito ilagay mo sa, halimbawa meron kang cabinet sa ibabaw doon or sa lamisa, pwede mo siya na ilagay. Pero mas safe kung sa cabinet. And wag mo itong kukunin or wag mong iganon kapag hindi pa talaga siya nagpaparamdam. Hayaan mo lang talaga siya na makokontak sa iyo. Siya na yung gagawa ng paraan, okay? Siya na. So yan yung ating gagawin. And kapag nagparamdam na, nagkausap na kayo, pwede mo na itong kunin, okay? And then yan na yung ating simpleng gagawin. Good luck!